bakit hindi ito diniscuss sa hearing? Bakit wala siya doon sa impeachment complaint? Article 2 naman tayo. Ito ay tungkol sa unexplained wealth, SALN issues, and failure to divest from business interests. Gusto ko lang po ipunto na wala po doon sa original article na impeachment complaint yung tungkol sa failure to divest from business interest. So dito tayo sa unexplained wealth and SALN issues. Doon sa AMLC reports, ulitin po natin, huwag nating i-mischaracterize na ang covered and suspicious transaction ay automatic proof of wrongdoing, ha? Suspicion is not proof and allegation is not conviction. Pag merong suspicious transaction or covered transaction, meron lang yung investigation trigger. At pagkatapos ng magbibigay ng notice sa bangko, at pagkatapos yung bangko ang mag-explain sa LMC. At doon pa lang magsisimula ang investigation, malalaman mo kung ikaw ay iniimbestigahan or ikaw ay pinadala na ng kaso na hindi naman natin nakitang nangyari kay Vice President Sara Duterte. Now, ano ba yung covered transaction? Any transaction na above 500,000, agad covered na yan ng AMLC. So pag nag-issue ka ng cheque na 500,000 and above, covered na yan ng AMLC, kaya siya covered transaction. Yung suspicious transaction naman, malalaking amount, sunod-sunod, iba-iba, basta kung ano man yung may red flag, ay itatag nila yan as suspicious transaction. Dahil kunwari, sunod-sunod na malalaki. For example, kami sa Kongreso, katulad ng lagi namin sinasabi, yung aming MOOE ay dumadaan sa personal account namin sa Land Bank. So pag ito ay nag-issue ng cheque na 500,000, normally yung tinatawag na break bonus, pagka sa MOOE namin, 500, 500, 500. So pag Christmas, 500, 500, 500, 500, edi 2 million. O di papasok yung buong 2 million na yun dun sa Land Bank account namin. O di meron na agad akong 4 na covered transaction. So itong 4 na covered transaction, ililipat ko ngayon siya dun sa account namin na pangsweldo ko sa mga tao namin at pang-operate. So ililipat ko yung 2 million doon. O di pumasok ang 2 million, 2 million. Inilipat ko yung 2 million, 4 million. At yung 4 million na to, pwede ko yung siyang ilabas bilang pangsweldo. O bayad kay ganito, bayad kay ganito, bayad kay... So, maliliit na amounts yun. Hindi ngayon papasok siya sa outflow ng AMLA kasi hindi siya more than 500. O di para akong may 4 million pesos. Pero yung 2 million, pag Pasko, ay sus Mariosep. Bonus pa lang ng mga tao namin, ay kasya na o minsan kulang pa pagdating ng Pasko. Pero hindi ibig sabihin, nasa akin ang 4 million pesos na yan. Kung tutuusin, zero na yan sa aking bangko. Pero sa AMLA, wala siyang outflow dahil hindi siya lumabas as 500,000 pesos. Pero kung nilabas ko siya as 4 na 500, edi para akong may 2 million plus 2 million plus 2 million. Meron akong 6 million transactions. Nasa akin ba ang pera? Wala. Mapupunta ba sa SALN ko? Wala. Kaya mali po yung sinabing bakit ang laki ng diferensya ng inflow at outflow tapos ang liit lang ng saldo. Hindi po ibig sabihin na wala siya sa outflow ng transaction ng AMLA, hindi nangangahulugang nandoon ang pera. Para lang kayo sa passbook ninyo, i-add nyo lahat ng inflow, i-add nyo lahat ng outflow. Doon nyo makikita. Diba? At isa pa na dapat i-point out, sabi ng AMLA sa report, nagkaroon ng glitch ang BPI. Yung 2 million, nadagdagan nila ng 3 zero. Naging 2 billion. E paano na yun? Inamin po yan sa AMLC report. Ang tanong, bakit hindi ito diniscuss sa hearing? Bakit wala siya doon sa impeachment complaint? Bakit hindi siya kasama sa attachments? At ano pa ang isang nakakalungkot? Sinama ang taon mula 2005 hanggang 2025. Eh, kailan ba naging Vice President si Vice President Sara? Diba? Noong 2022 lang. Eh, kasi pag sinama mo yung 2022 to 2025, ay ang corny, ang liit lang. Kaya sinama mula 2005. Kayo na pong maghusga. Tama po yun? Sa issue ng SALN po, dahil sinasabi may SALN issues, meron siyang hindi nasabi, hindi siya nabanggit.
Ang salin po ay pwedeng i-correct. Anytime you can submit corrections. Our law allow amendments and corrections to salin when necessary. Kailangan po para sabihin nyo na may mali sa salin ay sinadya niya na itago. May ebidensya dapat ang prosecution na sinadya niyang hindi ideklara. Na talagang gusto niyang lokohin ang salin niya at dapat ma-establish to na sinadya ni Vice President na ayaw niyang i-declare dahil gusto lang niyang itago at siya ay nakinabang dito kung meron siyang tinago. Hindi po porket meron kang pagkakamali o pagkukulang sa salin. Ito ay impeachable offense na pwede mo ang i-correct eh. Ang kailangan mapatunayan ay kung ikaw na nadya itago ang bagay na to at nanadya kang nanlinlang sa paggawa mo ng salin. At yan po ay hindi napatunayan sa ating mga hearings na naganap sa Kongreso. Hihiramin ko yung sinabi ni Regal Oliva, hindi sapat ang discrepancy, kailangan sinadya, kailangan material, at kailangan may intent to deceive. Kung wala ang mga ito, hindi siya impeachable offense. Yun lang po. Sa Article 2.